Si. Mga magulang, sundan po ninyo ang mga karatula ng klase at umupo ng maayos. Magsisimula na ang programa. Nanay, dito! Nanay, tatay, dito. Nag-aral ka ng mabuti, Zoe. Nagluto ako para sa'yo ng tinolang itim na manok. Wow, salamat nanay. Lily, tatay ngayon. Binalak ko talagang schedule ko para dito. Sino yun? Ang suot-suot parang naglalakad sa red carpet. Influencer ba yan o ano? Kailan pa kailangang maging sobrang extra ang mga magulang? Anong ibig mong sabihin? Artista ang nanay ko. Nanay, dito? Mia, hindi ako nahuli, di ba, anak? Hindi. Artista. Parang nasa alikabok ng tadhana, siya. Yung babaeng binabayaran na sinampal ng pinakamahusay na aktor. Hindi ko siya maalala. Si Arturo Sterling lang ang naaalala ko. At si Vivian, ang reyna ng pop. Nagkagusto sila sa set ng Alikabok ng Tadhana. Ang theme song ni Vivian para doon na tinawag ding Alikabok ng Tadhana. Sumikat sa buong bansa. Oh, siyang nga pala, Mia, ang nanay mo. Gumamit ng koneksyon para makakuha ka. Ng bagong pelikula ni Director Garcia. Ng audition para sa awit ng kabataan. Ang galing. Magiging artista na ako. Salamat, nanay. Salamat sa sipag mo, G. Santos. Chloe, sumama ka sa akin sandali. Chloe, di ba siya yung kaklase mo? Yung henyo na laging number 1? HMPH. Ano naman? Anong silbi ng magandang grado ngayon? Magiging maganda to. Chloe, ang pep rally ng eskwelahan. Bakit wala ang mga magulang mo? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sinabi mo ba talaga sa mga magulang mo to? Abala lang talaga sila, G. Santos. Hindi sila makakapunta. Sa loob ng 3 buong taon, hindi sila dumalo kahit isang school event. Kahit si nanay ni Mia, na isang artista, nakapunta. Ano ba talaga ang trabaho ng mga magulang mo para maging ganito sila kaabala? Hindi sila nagpapakita kahit saan. Huwag po kayong mag-alala, G. Santos. Ang pangutsahing mensahe ng pep rally na ito ay siguradong ipapaabot ko sa kanila. Chloe, ayoko sanang sabihin ito, Chloe, pero talaga bang sobrang abala sila? O ikaw lang ang masyadong mapagmataas at nahihiya sa sarili mong mga magulang, kaya sa tingin mo nakakahiya sila? Yan ba ang dahilan kung bakit ayaw mong pumunta sila? Chloe, magaling kang estudyante, pero bilang iyong guro, hindi lang ako nandito para magturo, nandito rin ako para gabayan ka. Hindi mo kasalanan na hindi kayamanan ang pamilya mo, pero hindi ka pwedeng magsinungaling, para lang hindi mapahiya at itatwa ang sarili mong mga magulang, iyon ay nasa sayo. Ayokong makita kang maging isang taong matalino ngunit nakalalason. G. Santos, ano pong pinagsasabi ninyo? Masayang-masaya po ang pamilya ko. Talagang hindi sila nakapunta dahil sa trabaho. Chloe, huwag kang magsinungaling sa akin. Narinig ko ang lahat kahapon. Hindi, tatay. Kung maglakas loob kang pumunta sa eskwelahan, tatanggi ako sa iyo. Ilang buwan na lang ang natitira. Gusto ko lang mag-aral ng tahimik, nang walang chismis tungkol sa akin. Kumusta po, G. Santos? G. Santos, kahapon po. Chloe, naiintindihan ko na mayroon kang pride. Pinaghirapan ng mga magulang mo na palakihin ka at pag-aralin. Napakaganda ng mga grado mo. Siguro punong-puno sila ng pagmamalaki. Bukod pa riyan, para sa iyong coming of age ceremony, dapat nandoon sila. Mali po ang pagkakaintindi ninyo, G. Santos. Hindi ko sila napahiya kailanman. Ayaw ko lang pong pumunta sila dahil ayokong makaabala sa pag-aaral ng lahat. Huwag kayong mag-alala. Kahit wala sila rito, ibibigay ko pa rin ang lahat ng makakaya ko. Sige, tama na. Pasok ka na. G. Santos. Anong nangyayari? Ang lungkot-lungkot ng itsura mo. Itong pep rally. Hindi sumipot ang mga magulang ni Chloe. Muli. Wala na ang bonus ko para sa buong semestre. Kung hindi lang dahil sa magaganda niyang marka, sana. Chloe. Ang batang yun, narinig kong hindi maganda ang kalagayan ng pamilya niya. May mga kaklase raw na nagsabi na madalas nilang makita ang isang pilay na matanda na nagdadala sa kanya ng pagkain. Tinatawag niya itong tatay, at kamakailan, may isang bingit pipi na babae na nagdadala rin sa kanya ng pagkain. Tinatawag din niya itong nanay. Hindi nga. Pero kapag nakikita ko siya sa paaralan, lahat ng suot at gamit niya ay mamahaling brand. Kahit ang kanyang backpack ay isang klasikong Chantal. Maraming ganyang bata ngayon. Masyadong maarte, laging naguunahan, nagpapakita ng mamahaling gamit sa paaralan, samantalang ang kanilang mahihirap na magulang sa bahay ay hirap na mabuhay.
Hindi ako makapaniwalang may estudyante akong ganito. Kahit na may pinakamataas na marka, basura naman ang kanyang pagkatao. Wala siyang magiging iba kundi basura. Hoy Chloe, nandyan ka pala. Tungkol sa pep rally, hindi sumipot ang pamilya mo, di ba? Hindi. Sobrang abala ako. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Punong guro, talagang gusto nilang pumunta. Kakatawag lang nila, gusto pa rin nilang pumunta. Ano? Kailangan mong pigilan sila. Talagang hindi mo dapat hayaan ang mga magulang mong pumunta. Napakataas ng pagkakakilanlan ng mga magulang mo. At bago ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, talagang hindi sila dapat magpakita. Kung magkakagulo, hindi kakayanin ng seguridad ng paaralan. Magiging malaking kaguluhan ang buong pep rally. Maaapektuhan pa ang lahat ng magsusulit sa paaralan. Huwag kang mag-alala, punong guro. Huwag kang mag-alala, punong guro. Napigilan ko na sila. Ginagarantiya ko na hindi sila darating bago ang mga pagsusulit. Hoy, narinig mo ba? Pipiliin nila ang estudyante ng taon sa pep rally para makakuha ng maagang pagtanggap sa Universidad ng Paraiso. Universidad ng Paraiso. Iyon ang pinakamahusay na universidad sa Centralia, tumanggap ng wala pang 500 estudyante bawat taon. Narinig ko kung makapasok ka sa Paraiso. Garantiyadong magiging top dog ka sa kahit anong larangan. Malamang mapupunta na naman yung pwestong yun kay Chloe. Si Mia, ang walang kamatayang runner-up. Hindi talaga kayang talunin si Chloe. Oo nga. Kahit sa eleksyon ng prom queen, tinalo lang ni Chloe si Mia ng 1 boto. Talagang ipinanganak sa maling panahon. Kawawa naman si Mia. Laging panalo si Chloe. Ano bang problema sa panlasa ng mga taong to? Parang walang pinag-aralan ng suot ni Chloe araw-araw. Paano siya makakapantay kay Mia? Eksakto. Ang pangit talaga ng panlasa nila. Yung Chloe na yan, kahit makapasok siya sa Universidad ng Paraiso, ano naman? Magiging ordinaryong empleyado lang siya na maliit ang sahod. Isang bayad lang sa susunod mong pelikula ay mas malaki pa sa kikitain niya sa buong buhay niya. Bookworm lang yan. Hoy Mia, hindi ba't lagi mo itong iniisip kung bakit hindi dumadalo sa paaralan ng mga magulang ni Chloe? Narinig ko. Tingnan mo, may isa pang yumuyukod sa henyo. Henyo, ako ang iyong junior. Sinuha mula sa sophomore class 8. Pwede ba kitang makamayan? Noong nakita ko ang iyong scratch paper, tumaas ang marka ko sa math mula 49 hanggang 70. Parang himala ang ginawa mo. Mas tataas pa ang marka mo kung mas kumain ka. Anong ginagawa mo? Umalis ka dyan, asong gala. Nagmamadali kaming pumunta sa komperensya ng magulang at guro. Bakit mo hinaharangan ang daan? Malapad naman ang daan. Kung hindi mo gagamitin ang mga mata mo, i-donate mo na lang. Anong klaseng henyo ka ba? Parang malas? Kung hindi, bakit lagi kang nauuna? Pero wala namang pumupunta sa mga komperensya ng magulang at guro mo? Siguro, hindi siya minamahala. Bastardo na walang nagmamahal. Sino ang tinatawag mong bastardo? Kung hindi ka naman bastardo, bakit lagi namang takot ang mga magulang mo na magpakita sa paaralan? Masyado ka bang mayabang at inisip mong nakakahiya ang mga magulang mo? Nahihiya ka bang ipakita sila? Zoe, kaysa mag-alala ka sa mga magulang ng iba, dapat alalahanin mo ang 300 puntos mo at kung anong kolehiyo ang tatanggap sa'yo. Ikaw. Huwag kang magalit. Magsisimula na ang komperensya ng magulang at guro. Lagi siyang nagtatago ng mga kahabag-habag niyang magulang. Hindi kailanman pinapayagan na pumunta sa paaralan. Hintayin mo lang. Ilalantad ko kung sino talaga siya. Oy, punong guro. G. Santos. Punong guro, para sa pep rally na ito, hindi na naman sumipot ang mga magulang ni Chloe. 3 taon na. Lagi silang absent sa bawat aktibidad para sa magulang. Makakaapekto ito sa pagkakataon ng klase namin para sa award ng kahusayan. Sige, ang karapatan ng klase mo para sa award ay pag-uusapan ng hiwalay. Natatangi ang sitwasyon ng pamilya ni Chloe. Ayos lang kung hindi sila makakapunta. Tungkol naman sa komperensya ng magulang at guro, voluntaryo naman ang pagdalo. Pero punong guro. Kung hindi natin aayusin ang pagiging mayabang, makasarili, at walang utang na loob ni Chloe, at hahayaan na lang, magiging masamang halimbawa ito sa ibang estudyante. G. Santos. Mayroon ka bang anumang pagkiling laban kay Chloe? Bilang isang guro, ang pinakamahalaga ay ang pagiging patas at walang kinikilingan. Sa tingin ko, si Chloe ang pinakamagaling na estudyante natin. Pero ang nominasyon para sa estudyante ng taon ay konektado sa maagang pagtanggap sa Universidad ng Paraiso. Sigurado ka bang dapat ibigay ito kay Chloe? Nangangamba ako na magdudulot ito ng gulo. Nangunguna si Chloe sa bawat pagsusulit at siya ang pangulo ng klase. Walang duda na dapat sa kanya ito ibigay. Tara na.
Kumusta po? Sino po ang hinahanap ninyo? Para kay Chloe sa senior class 5, tama po ba? Nasa kumperensya ng magulang at guro po silang lahat. Samahan ko kayo. Hoy, huwag kayong magtutulakan. Isa-isa lang, mga tao. Isa-isa lang. Kapag sinira ninyo ang pila, hindi kayo makakakuha ng litrato, kasama ang nanay ko. Sino ba talaga si Stella? Ni hindi ko siya narinig. Isa lang siyang D-list na celebrity. Imposible. Narinig ko na sa alikabok ng tadhana ni Director Garcia siya at may eksena pa siya kasama ang pinakamahusay na aktor. Kakahanap ko lang. Sa alikabok ng tadhana, nasa screen siya. Nang wala pang 3 minuto sa kabuuan. Isa lang siyang extra. At ngayon, dumarating siya sa aming kumperensya ng magulang at guro. Parang siya ay isang malaking tao. Tingnan mo ang mga taong ito. Sumasakay lang sila sa uso. Tingnan mo sila. Ilan sa kanila ang talagang nakakakilala kay Stella. Ngayon, kung tunay na bituin ang pag-uusapan, sina Arturo at Vivian iyon. Kilalang kilala ang pangalan nila. Mga pangunahing celebrity. Aham. Ngayon, may mahalaga akong anunsyo. Ang nominasyon para sa estudyante ng taon ngayong semestre ay napagpasyahan na at napunta ito kay Chloe. Bigyan natin siya ng isang palakpakan. Narinig ko na ang estudyante ng taon ay direktang konektado sa maagang pagtanggap sa Universidad ng Paraiso. Kaya si Chloe, halos isang pana, ang nasa Universidad ng Paraiso. Narinig ko laging pinakamataas ang marka niya sa bawat magsusulit. Isang tunay na henyo siya. Napakagaling na estudyante. Kung nandito ang mga magulang niya, magiging napaka-proud nila. Siya ang malamat na, perpektong anak mula sa kapitbahay. Nakakapagtaka nga lang. Sa buong high school, wala pang nakakita sa mga magulang niya. Sabihin mo sa akin yan. Ang anak ko ay kaklase niya mula pa noong middle school. Hindi ko rin sila nakita kailanman. Mula middle school hanggang high school, 6 na taon na yon. At ni minsan ay hindi sila nagpakita. Talaga bang ulila siya? Nakakalungkot naman yun. Sa totoo lang, hindi. Sinabi sa akin ng anak ko na sa mga record ng pamilya niya ay 5 tao ang nasa pamilya niya. Pero ni isa sa kanila ay hindi nagpakita. Masyado talagang misteryoso yon. Chloe, handa ka na ba? Sunod, tingnan natin kung paano haharapin ng isang estudyanteng bangkarote sa moralidad na tulad mo ang paghuhusga ng lahat. Ngayon, para sa isang espesyal na segment, may estudyanteng nagmungkahi na ngayong araw, dahil nandito ang lahat ng mga magulang, dapat ay magkaroon tayo ng aktibidad ng pagbabahagi ng pamilya. Lahat ay magpasa ng ilang mga larawan ng pamilya, at magbabahagi ng isang nakakataba ng puso na sandali. Sino ang gustong umakyat at magbahagi? Ako na. Kinunan ang larawang ito noong bata pa ako, nang dalhin ako ng nanay ko sa isang film set. Hinawakan pa ako noon ng pinakamahusay na aktor. Wow, yan ang pinakamahusay na aktor, si Arturo Sterling. Noong bata pa tayo, 9 sa 10 tao ay fans ng pinakamahusay na aktor na si Arturo. Tingnan mo tayo ngayon, lahat ay tumanda na. Oo, 20 taon ang lumipas. Pero astig pa rin si Arturo, tulad noong araw. Ang gwapo pa rin. Salamat sa pagbabahagi, Mia. Sa totoo lang, ako rin ay isang fan ng pinakamahusay na aktor na si Arturo. G. Santos, yun lang. Sunod, gusto kong inominahan ang susunod na estudyante na magbahagi. Pinipili ko si Chloe. Sige, Chloe, ikaw na ang susunod. Ikaw ang pangulo ng klase at isang top student. Dapat kang maging huwaran. Pasensya na, G. Santos. Hindi makakapunta ang mga magulang ko. Kailangan kong lumiban muna sa isang ito. Chloe, bilang pangulo ng klase, dapat kang maging huwaran. Ang aktibidad na ito ay para magkakilala ang lahat. Ano ba ang problema? Bakit ayaw mong sumali? Star ang nanay ko, alam mo. Pero nakakapunta siya sa bawat kumperensya ng magulang at guro ng nasa oras. Ano, mas abala pa ba ang mga magulang mo kaysa sa isang superstar? Ni hindi man lang makita ang mukha nila? G. Santos, karapatan kong laktawan ang bahaging ito. Chloe, kahit na ang mga magulang mo ay hindi kasing successful o kagaya ng ibang mga magulang, pangako ko sa'yo, bawat magulang at estudyante dito ay walang magmamaliit sa'yo dahil doon. Eksakto. Tama nga iyan. Hoy, Chloe, kailangan mong tanggapin kung sino ka, di ba? Ano man ang mangyari, sila pa rin ang mga magulang na nagpalaki sa'yo. Oo, Chloe. Napakagandang anak ang pinalaki ng mga magulang mo. Dahil lang doon,
karapat-dapat silang igalang ng lahat. Walang hahatol sa kanila batay sa trabaho o itsura nila. G. Santos, talagang hindi makakapunta ang mga magulang ko. Mas magiging maayos kung rerespetuhin mo ang desisyon ko. Hindi makakapunta? Nakakahiya ba talaga ang mga magulang mo? Kaya mo sila itinatago ng ganyan? Ano? Bastardo ka ba ng isang tao? O ano? Tahimik. Huwag kang magparatang ng walang basehan sa kaklase mo. Napakalapastangan iyan. Paano kung ganito, Chloe? Alam kong may kapatid kang lalaki at babae. Pwede mo bang ipakita ang ilang litrato nila? Ano sa tingin mo? Pasensya na, G. Santos. Hindi rin makakapunta ang kapatid kong lalaki at babae. Aalis na ako. G. Santos, sa tingin ko para kay Chloe, hindi dahil wala ang pamilya niya. Masyado lang siyang mapagmalaki at nahihiya sa kapansanan ng mga magulang niya, kaya ayaw niyang pumasok sila sa paaralan. Mia, kailangan mo ng ebidensya para patunayan ang ganoong paratang. G. Santos, may punto si Mia. May nakakita mismo kay Chloe sa paaralan na pinapaalis ang kanyang pilay na ama at bingit pipi na ina. Oo, sa tingin ko wala siyang iba kundi isang walang utang na loob na bata na ayaw kilalanin ang sariling magulang. Oh, sige na, si Chloe. Ganyang klaseng tao. Zoe, totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Nanay, totoo talaga lahat yon. Mabuti ang mga grado niya. Pero ang ugali niya, hindi naman ganon kaganda. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi naman talaga sila ang mga magulang ko. Nagkakalat ka ng chismis. Oh, tumigil ka na sa drama mo. May nakakita. May tinatawag kang pilay na matanda sa labas. Tinatawag mong tatay. Isang pilay na matanda. Oh, sa pagkakataong iyon, tatay ko talaga yon. Narinig niyo siya, di ba? Aminado siya mismo. Pilay na matanda ang tatay niya. Paano mo pa itatatanggi yon? Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Gayunpaman, hindi ko naman kailanman hinamak ang mga magulang ko. Sa totoo lang, ipinagmamalaki ko sila. Matigas pa rin ang ulo mo. E di magpaliwanag ka. Ayaw bang pumunta ng mga magulang mo sa kumperensya ng magulang at guro? O ayaw mong payagan silang pumunta? Pumunta sa kumperensya ng magulang at guro? Tama, aaminin ko, ako ang hindi pumayag na pumunta sila. Pero ang dahilan kung bakit hindi ko sila pinayagang pumunta sa eskwelahan ay para sa ikabubuti ng lahat. Kung talagang pumunta sila sa eskwelahan, ang kumperensyang ito ng magulang at guro ay walang paraan para magpatuloy ng maayos. Yun lang ang sasabihin ko. Chloe, hanggang ngayon, Nagsisinungaling ka pa rin sa lahat? Seryoso ka bang sinasabi mong pinaglayo mo ang mga magulang mo para sa ikabubuti natin? Nakakatawa yan. Eksakto. Ano naman kung pilay na matanda ang tatay mo at bingit pipi na lumpo ang nanay mo? Hindi yan dahilan para ikahiya sila. Sa mga marka niyang ganyan, dapat mas alam niya ang tama. Paano siya nagkaganon kababa? Nakikita mo na? Kung ikaw ang tatay niya, hindi ka nga papayagan sa kumperensya ng magulang at guro? Nahihiya na nga siyang tumingin sa'yo? Nakakagalit. Kung anak ko siya, ako mismo ang babali ng mga binti niya. Oo, nag-aaral tayo para matutunan ng tama at mali. Pero hindi niya naiintindihan ng simpleng, mas matimbang ang dugo kaysa tubig. Nakakadiri. Ang ibang tao, kahit anong aral, itim pa rin ang puso. Hindi nga niya aminin ang sarili niyang mga magulang. Anong ipinagmamalaki niya? G. Santos, may tanong ako. Kakapili lang ng paaralan ng estudyante ng taon. Ano ba ang mga pamantayan para doon? Oo, ano ba yon? Ano ba yan? G. Santos? Sabihin mo sa amin, G. Santos. Basta't maganda ang mga marka, may magandang ugali, at balanse ang pag-unlad. Paano naging estudyante ng taon ang tulad ni Chloe na bangkarote sa moralidad? Ang ibig bang sabihin ng paaralan? Ang mga marka lang ang lahat-lahat? Ang ibig bang sabihin ng paaralan? Ang mga marka lang ang lahat-lahat? Nanay ni Mia, kailangan ng paaralan ng matibay na ebidensya para makapagdesisyon. Sa panahon ni Chloe sa paaralan, sa akademya man o sa araw-araw na pag-uugali, napakagaling niya. Hindi natin siya basta-basta maaakusahan sa haka-haka lamang. Hindi yan makatwiran. G. Santos, naririnig na nating lahat kanina pa. Aminado siya mismo na siya yung ayaw na pumunta ang mga magulang niya sa kumperensya ng magulang at guro. Hindi ba sapat na yon bilang ebidensya? Dapat agad nating bawiin ang titulong estudyante ng taon ni Chloe para maging tamang halimbawa sa paaralan. Oo, bawiin ang titulo niya. Bawiin. Alisin. Tama, sang-ayon ako. Kasama ako ni Stella dito. Ang isang taong katulad niya, isang soplada, at isang walang utang na loob na anak, ay walang karapatan na makatanggap ng titulong estudyante ng taon. Kung malalaman ito ng publiko, ang reputasyon ng ating paaralan ay maaapektuhan. G. Santos, sa kumperensyang ito ng magulang at guro, nakatutok ang lahat ng mga bata.
Para sa kahiyahiyang gawain ng pagtatakwil sa sariling mga magulang, dapat mong parusahan siya ng mabigat. Kung hindi, paano kung tularan siya ng lahat? Minumungkahi ko na bawiin ang nominasyon ni Chloe para sa estudyante ng taon. Oo, huwag nating hayaang sirain niya ang ating mga anak. Sang-ayon ako, ang isang taong may ganoong masamang ugali ay hindi dapat matawag na estudyante ng taon. Lahat, pakiusap, magpakahinahon tayo, pag-usapan natin ito ng may katwiran. Ang paaralan naman ay hindi talaga balak na magtakip para sa isang tao na tumatanggi sa sariling mga magulang, di ba? Ang walang utang na loob na yan. Kung patuloy nakakampihan ng paaralan ang ganitong uri ng tao, huwag ninyo kaming sisihin kung magdududa kami. Ano ang nasa likod nito? May iba pa bang dahilan? May hindi sinasabing kwento? Eksakto. Kung ang paaralan ay hindi man lang makapagpatupad sa isang bagay na prinsipyo, at ang inaalala lamang ay ang mga grado habang binabalewala ang ugali ng estudyante, ano ang mangyayari kapag nagkaroon tayo ng isang grupo ng mga panganib sa lipunan? Ito. G. Santos, ang komperensya ng magulang at guro ay batay sa prinsipyo ng voluntaryong pakikilahok. Ang buong kwento nilang pagtatakwil sa mga magulang ko ay panig lang nila yan. Hindi ninyo yan pwedeng gamiting dahilan para bawiin ang titulo kong estudyante ng taon. Hindi patas yan. Nagdadahilan ka pa. Kung sigurado ka sa sarili mo, bakit hindi mo ipaliwanag kung bakit hindi dumalo ang mga magulang mo sa komperensya ng magulang at guro? Oo. Sino nga ba talaga ang mga magulang mo? Hindi ba sila makapagpakita man lang? May tinatago ka? Chloe, nandito na ang mga magulang mo. Nandito na ang nanay mo. Chloe, ito ba ang ina na sinabi mong hindi pwedeng magpa-camera? Ibig kong sabihin, hindi naman ito malaking bagay. Masyado ka lang talagang maarte at mababaw. Sige na anak, bilisan mo, nandito na ang nanay mo. Chloe, nandito na ang ina mo. Sige, anyayahan mo siya papasok. Ngayon na. G. Santos, hindi po siya nanay ko. Siya lang po iyong bingit pipi na pulubi na nagkakalkal ng basura sa may gate ng eskwelahan. Chloe, salamat sa tulong mo. Ito ay mga strawberry na tinanim namin sa bahay para subukan mo. At sinasabi mo pa rin hindi siya nanay mo? Bakit naman gagawa ng paraan ng isang pulubi para bumili ng strawberry para sa'yo? Ang isang strawberry na ito ay malamang inabot ng 3 buong araw ng pagkokolekta ng basura. At isa pa, Ang galing-galing mo sa sign language. At hindi siya tunay mong nanay? Nakakahiya ka. Ang tunay mong nanay ay nagkakalkal ng basura para mapag-aral ka. Pero ikaw naka-branded na damit at gumagamit ng pinakabagong smartphone. At ganyan mo siya tinitignan? Mali talaga iyon. Sayang ang pinag-aralan. Paano naging ganyan ang isang bata? Tigilan niyo ang paghuhula. Hindi siya nanay ko. Chloe, tumigil ka sa pagsisinungaling ngayon din. Magkaroon ka naman ng konsensya. Kung malaman ng nanay mo na tinawag mo siyang pulubi sa labas, gaano kaya siya masasaktan? G. Santos, hindi po ako nagsisinungaling. Siya lang po ay isang taong madalas kong tinutulungan. Pulubi lang po. Pulubi lang po siya. Chloe, ang ginawa mo ngayon ay talagang ikinadismaya ako. Binibigyan kita ng huling pagkakataon para ituwid ito. Sunduin mo ang nanay mo at dalhin mo rito. Hindi ako mali at wala akong dapat hinging tawad sa kahit na sino. Hindi siya ang nanay ko. Chloe, paano ka pa rin nagiging matigas ang ulo? Paano ako nagkaroon ng estudyanteng tulad mo? Nahihiya talaga ako sa sarili ko. G. Santos, hindi na maitatanggi ang ebidensya ngayon. Tungkol naman sa titulong estudyante ng taon, ipagkakaloob pa ba ito ng paaralan kay Chloe? Paano pa nila ito maibibigay sa kanya? Mga magulang. Tungkol sa nangyari ngayong araw, iuulat ko ito ng totoo sa administrasyon. Tungkol naman sa pwesto bilang estudyante ng taon, kung ito ay bawiin, hindi ko masasabi ng sigurado. Pero iuulat ko ito sa punong guro at hayaan siyang magpasya. G. Santos, diretsahan na lang po. Ang dahilan kung bakit hindi pumunta sa paaralan ng mga magulang ko ay para sa kapakanan ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo ng lahat. Kung talagang pumunta sa paaralan ang mga magulang ko, maaapektuhan ang pagsusulit ng lahat. Baka hindi na nga ito matuloy. Tungkol sa titulong estudyante ng taon at sa pwesto sa maagang pagtanggap, isusuko ko na ang mga ito. Mukhang wala ka nang magagawa, kaya umuurong ka na lang ng talunan. Isinusuko ko ito dahil makakapasok ako sa sarili kong kakayahan. Ang mga bagay na pinag-aagawan ninyong lahat ay walang halaga sa akin. ang yabang naman. Ano ang sinabi mo?
na ang mga magulang mo ay maaaring makaapekto sa pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo ng lahat? Mga wanted criminal ba? O ano ang mga magulang mo? Sasabog ba ang paaralan kung pumunta sila? Eksakto. Kaya pala kayo lahat ay interesado sa pamilya ko. Sige nga, pagkatapos ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, sisiguraduhin kong pupunta sila sa eskwelahan ng hayagan at may pagmamalaki. Pagdating ng panahong iyon, sa kanyo malalaman ang ibig kong sabihin. Sige, hindi na ako makapaghintay na makita kung paano ang isang sinungaling na tulad mo ay makakapagpalabas ng mga magulang na magpapasira sa pagsusulit ng buong eskwelahan. Hintayin mo lang, mapa-mind blown ka. Huwag kang ma-stress. Gawin mo muna yung alam mo. Yung iba, mamaya na. Huwag kang mag-alala, tatay. Alam ko ang ginagawa ko. Naniniwala ako sa'yo. Zoe, huwag kang kumain ng sobra. Kung kailangan mong pumunta sa banyo habang nagsusulit, magkakaproblema ka. Nanay, Kailangan ko ng lakas para makapag-concentrate. Mia, naayos na lahat ni nanay. Makinig ka sa akin. Umalis ka sa exam hall ng 10 minuto ng maaga. May mga reporter na naghihintay. Sabihin mo lang kung ano ang nasa script na binigay ko sa'yo. Ipakita mo ang pinakamaganda, pinakamalakas ang loob mong pagkatao. Nanay, alam ko. Naku naman, may mga tao talagang kawawa. Sa napaka-importanting araw tulad ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, wala man lang isang kapamilya ang naghatid sa kanya. Anong problema? Itatago mo ba talaga ang mga magulang mo? Magpakailanman? Oo nga, Chloe. Araw ng pagsusulit na. Nasaan na yung mga magulang mo na magpapasabog daw sa buong eskwelahan? Bakit wala pa sila rito? Ang sinungaling mo talaga. Sinong nagsabing wala rito ang mga magulang niya? Sino nagsabing hindi dumating ang mga magulang niya? Nanay, tatay, bakit kayo nandito? Ngayon ang araw ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo ng aking mahal. Paano naman hindi kami pupunta ng nanay mo? eksakto. Kaya mo yan, Chloe. Lagi kang may suporta ng nanay at tatay mo. Kami ang #1 fans mo, henyo. Salamat, nanay at tatay. Pero napagkasunduan natin na darating lang kayo pagkatapos ng pagsusulit bukas. Chloe, gumawa ang katulong ng 8 klase ng almusal. 2 Chinese, 2 Cantonese, 2 Western, at 2 Japanese. Pumili ka ng gusto mo. Nanay, akala ng iba, nag-expo ka ng pagkain. Ay, malalate na ako. Kailangan ko nang umalis. Sandali lang. Chloe, ayaw mo nga kaming isama sa mga kumperensya ng magulang at guro? Sige, pero ito ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo mo. Ngayon, hindi mo pa kami papayagang ihatid ka? Eksakto. Napaka-importante ng araw na ito para sa'yo. Hindi na namin ito pwedeng palampasin ng tatay mo. At Chloe, ang laki na ng pinagbago mo. Wala akong naabutan na kahit isang school event mo. Kung hindi mo ako papayagang ihatid ka ngayon, napakasamang ama ko. Tatay, ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo ang magdedesisyon sa kinabukasan ng napakaraming estudyante. Ikaw ang nag-iisang Triple Crown na pinakamahusay na aktor ng Centralia. Isang pambansang kayamanan, minamahal ng lahat mula 18 hanggang 80. Kung sasamahan ninyo ako sa pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo at makikita kayo sa kalye, paano ako makakapag-focus? Ay, Chloe, Paano naman ako? Kumakanta lang naman ako para mabuhay. Okay lang siguro yon, di ba? yung taunang gala mo, paulit-ulit sa lahat ng malalaking network. Sigurado ako, wala pang 10 tao sa buong bansa na hindi kakilala. Isa sa inyo ay Triple Crown na pinakamahusay na aktor. Ang isa naman ay pambansang pop icon. Sa sandaling lumabas kayong dalawa sa gate ng eskwelahan, kailangan na nilang tumawag ng riot control. Paano kung si tatay at ako ay magsuot lang ng mask at sunglasses? Kaunting pagbabalat kayo. Gagana yon, di ba? Oo, sige. At huwag mong kalimutan, ang tatay mo dito ay bihasa sa pagbabalat kayo. Hindi, pakiusap, wag ninyong subukan. Nanay, naalala mo ba nang mamili ka at nilusob ka ng mga tao? Pinuno ng mga fans ang supermarket hanggang sa punong-puno na. At ikaw, tatay? Nakilala ka lang sa paglalakad ng aso at kailangan naming lumipat ng gabing-gabi. Paano kung ganito na lang? Pagkatapos ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, pwedeng pumunta kayo sa seremonya ng Deal. Sige, aalis na ako. Tapos na ang usapan. Hoy, hoy! Itong bata, isara mo naman ang pinto.
Natatakot kang maipit ang buntot mo? Relax. Sa mga suot nating ito, walang makakakilala sa atin. Chloe, napakabait mong anak. Pinapasuot mo pa sa amin ng mga magulang mo ang ganito para lang sumabay sa drama mo. Ganoon ba kapangit ang mga magulang mo? Napakasakit mo naman. Chloe, pinagawa mo pa sa mga magulang mo na gampanan ang The Emperor's New Clothes. Ang payaso mo talaga. Chloe, bakit ang bastos ng kaklase mo? At ano ba ang ibig niyang sabihin? Tatay, wag mo silang pansinin. Akala nila nahihiya ako sa inyo. Kaya ayaw kong pumunta kayo sa komperensya ng magulang at guro. Pero sa estado ninyo, hindi kayo kahihiyan, kundi masyado kayong nakasisilaw. At kung dumalo kayo, magkakagulo lang. Anak, pinahirapan ka namin. Pero pagkatapos ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, kami ng nanay mo ay ibabalik talaga ang dangal mo. Tungkol naman sa dahilan kung bakit kami nakasuot ng ganito, dahil mahal na mahal ng anak ko ang mga teddy bear mula pa noong bata siya. Ang anak ko ay mabait at magaling, kaya magselos na lang kayo. Hindi nga, hindi ba't sinasabi na ang nanay ni Chloe ay bingit pipi? Paano siya nakakapagsalita? Anong bingit pipi? Hindi ako bingit pipi. At nakakita ka na ba ng bingit piping kumakanta? Ang mundo ay nagkaloob sa akin ng huni ng mga insekto at binigyan din ako ng kulog. Pamilyar ang boses na iyon, parang boses ng reyna ng pop, si Vivian. Hoy, nanay at tatay, umuwi na kayo. Ang init sa labas. Kaya sunduin nyo na lang ako bukas pagkatapos ng pagsusulit. Mabait kayo ha? Sige na, sige na. Ito pala yung malaking bagay na sinasabi mo. Ang taong magpapagulat sa buong paaralan? Nakakatawa ito. Yan ba ang ibig mong sabihin? Sa nakakagulat? Ang magpahiya sa sarili mo? Nakakatawa? Ikaw ang nakakatawa. Mukha kang payaso sa sobrang makapal na makeup mo para sa pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo? Ang mga nakakaalam, sasabihin nandito ka para sa pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Pero ang mga hindi nakakaalam, iisipin na nagde-debut ka sa isang girl group. Ano? Ang kapal ng mukha nitong walang pinag-aralan. Naiinggit ka? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Papasok ako sa showbiz. Malapit na akong maging isang malaking bituin sa spotlight. Ikaw naman? Titingala ka na lang sa akin. Sige nga, tingnan natin kung paano ka maglakad sa mga 4 na pulgadang takong at gumapang papunta sa exam room. Paalam na, malaking bituin. Huwag mo na lang siyang pansinin, Mia. Naiinggit lang yan. Mia, kalimutan mo na siya. Nangako ka na kukuha ka para sa akin ng autographed photo ni Leo. So, pwede ko na bang makuha? Kapag meron ito, parang siguradong papasa ako sa exams. Oo, ako rin. Ang tagal ko nang naghihintay. Huwag kang mag-alala. Handa na ito. Ay, ang galing mo, Mia. Ito ang pinakamagandang regalo. Kapag meron nito, parang makakakuha ako ng 12 ng puntos na mas mataas sa exams. Teka, sinong sinabi mo? Leo. Oo, yun nga. Na may 80 milyong fans, si Leo, ang biglang sumikat. Ang nanay ni Mia ay kasama nga sa parehong variety show sa kanya. Huwag mong sabihin gusto mo rin ang autograph niya? Wala sa bokabularyo. Oh, sige na. Tigilan mo na yan, Chloe. Nakita ko. Yung keychain sa backpack mo sa kanya. 'Di ba? Kahit ang henyo ay fan, ito ang usapan. Dahil magkakaklase tayong lahat dito. Kung gusto mo ang bagong autograph niya, lumuhod ka ngayon at tumahol ng parang aso ng 3 beses. Tapos bibigyan kita ng isa. Ano sa tingin mo? Pasensya na, pero hindi. Hindi ako fan. Ang sulat kamay niya ay parang sulat ng manok. Hindi ko kukunin yan, kahit libre. Anong sinabi mo? Okay, pangit pala ang sulat kamay ng idolo, pero ang pagkanta at pagsayaw niya ay first class, puno ng karisma. Ang autograph niya ay nagkakahalaga ng 5 numero sa Swap Hub. Gusto mo? Sayang, hindi mo makukuha. Siguro dapat sabihin mo sa iyong idolo na magsanay muna siya ng kaunti sa pagsusulat bago siya maglagda para kanino man, para hindi siya mapahiya. Laging kumikilos na parang ikaw lang ang gising sa mundo ng mga tanga. Mia, nako, nakakadiri siya. Ako na lang kukuha kung ayaw niya. Oh, Mia, naiinggit ako. Mia, talaga bang malapit na malapit ang nanay mo? Sa idolo. Syempre, hindi lang kumuha ng litrato si Mia, kasama ang idolo, meron pa siyang WeChat niya. Wow, Mia, sabihin mo sa amin, ano ba si Leo sa personal?
Mia, sabihin mo sa amin. Pangit ang sulat kamay mo. Magsanay ka, bago ka maglagda. Tingnan mo, nag-post ang idolo sa Chattersphere. Saan? Ipakita mo sa akin. Nagnanais ako ng tagumpay para sa inyong lahat sa pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Nagnanais ako ng tagumpay para sa inyong lahat sa pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. P.S. May nagsabing pangit ang sulat kamay ko at dapat akong magsanay bago maglagda ng kahit ano. Kakatapos lang magsalita ni Chloe, nag-post agad si Leo sa Chattersphere. Ano ba yan? Ay naku, kasalanan ko lahat ito. Kakatext ko lang kay Leo para sabihing may naninira sa sulat kamay niya. Mukhang na personal niya. Ang bait talaga ni Leo sa mga fans niya. Hala, sige. Mali ang pagkakaintindi mo, Zoe. Hindi lang yan pagiging mabait sa fans. Kay Mia lang siya ganoon. Di ba dati, sinasabi nilang pangit ang sulat kamay niya? Pero noon, iginiit niya na kahit pangit, may artistic flair naman. At ayaw na ayaw niyang baguhin. Pero nang may nasabi si Mia, binago niya. Sila na. Mia, sinusuport ko kayong dalawa. Bagay na bagay. Isang superstar at ang estudyanteng fan niya. Ay nagkakagustuhan. Kinikilig ako. Hoy, tigilan mo yan. Huwag kang magbiro. Superstar siya. Paano ako makakasabay? Mia, hala, huwag kang mahiya. Alam ko na yan. Inayos na ng nanay mo ang audition mo para sa bagong pelikula ni Director Garcia, Ang Awit ng Kabataan. Ang pagiging superstar mo ay sandali na lang. Wow, magiging kaklase ko pala ang isang superstar. Mia, lagyan mo ng autograph. Hoy, kaklase din ako ng magiging bituin. Mia, gusto ko rin ng autograph mo. Mia, pag sikat ka na, tunay kang bituin, hindi tulad ng isang tinatawag na henyo na di kinikilala ang sariling magulang, nakakubli sa kanal buong buhay, at gumagapang sa dilim. Hala, sige na. Wala pang desisyon. Pero may sasabihin akong sikretong balita. Pagkatapos ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, sa graduation prom, nandoon din si Director Garcia para mag-cast para sa bagong pelikula niya. At ito pa, para sa bagong pelikula niya, gagawa ng cameo si pinakamahusay na aktor Arturo at si Reyna ng Pop Vivian ang kakanta ng theme song. Wow, nagtutulungan ang tatlong malalaking tao sa showbiz. Kahit sino ang mapili, ay siguradong sisikat agad. Director Garcia, para ba sa pangunahing aktres? Ano ba iniisip mo? Maliit na sumusuportang papel? Si Director Tomas Garcia yan. Sa mga pelikula niya, kahit ang papel ng aso ay maingat na pinipili. Mula ngayon, ang agwat natin ay lalo pang lalaki. Magseselos ka sakin. Ito ba yung pelikulang binanggit ni G. Garcia noong nakaraan? Kumusta, G. Garcia? Chloe, ito si G. Garcia. Gusto kong gumawa ng pelikula tungkol sa kabataan at gusto kitang anyayahan bilang aking pangunahing aktres. Nako. Ang hirap ng exam sa Ingles. Parang bumagsak ang puso ko pagkatapos. Parang mapupunta na lang ako sa pabrika. Chloe, ngayon lang ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo mo. Hindi man lang kayo sinundo ni nanay at tatay, nag-leave pa ako para sunduin ka. Siguradong mararamdaman mo ang init ng pamilya. Ay naku. Abala ako sa pag-iwas kay nanay at tatay. Paano ko nakalimutan tong di maaasahang to? Si Idolo. Nandyan si Leo sa gate ng school. Umalis na tayo dito. Sige. Bilis. Malaking problema na to. Idolo. Nako, si Idolo. Idolo, pwede bang makahingi ng autograph? May hawak pang bulaklak si Leo. Para rin ba sa isang test taker? Leo, para ka ba sa isang nag-exam? Oo, kapatid ko. Sinusundo ko. Kapatid, may kapatid siya. Nag-exam din ang kapatid ni Idolo. Anong kapatid?
Anong kapatid ang sinasabi niya? Wala akong narinig na kapatid. Kailan pa nagkaroon ng kapatid si Idolo? Hindi kaya sugar mommy niya yun. Ay public na ba niya ang relasyon nila? Tabi-tabi po. Nandito ang kapatid ni Leo. Leo, anong ginagawa mo dito? Dito ka pa talaga pumunta para lang sa akin? At ikaw ay? Bumisita ako sa set ng Heartbeat Episode 8 minsan. Birthday mo noon. Nagpicture pa tayo at kumain ng cake. Ah, oo. Naalala ko na. Ikaw si Mia, di ba? Mia, ang sweet ng ngiti niya. Mamamatay na ako. Nagdala pa siya ng bulaklak para sunduin siya. Naiinggit ako. Mamamatay na ako. Kaya pala ang ganda ng suot ni Mia ngayon. Nasa ikalimang palapag ang exam niya. Walang elevator dito. At naka 4-inch heels pa siya. Ginawa niya talaga ang lahat ngayon. Leo, salamat sa pagsundo sa akin. Hindi ako narito para sa iyo. Salamat sa mga bulaklak. Gusto ko ang mga ito. Hindi rin ito para sa iyo. Pero nag-text ako sa iyo sa WeChat kahapon. Sinabi ko sa iyo na ngayon ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo ko. Tinanong mo pa ako kung anong klaseng bulaklak ang gusto ko. Anong WeChat? Ay, sorry. Ang work WeChat account ko ay karaniwang pinamamahalaan ng assistant ko. Baka sinusubukan alamin ng assistant ko kung anong klaseng bulaklak ang gusto ng mga babaeng kasing edad mo. Oh, siya nga pala. Alam niyo ba kung nasang klase si Chloe, ang henyo? Maling tao, Idolo. Hindi ba't narito ka para sunduin si Mia? Anong meron sa pagtatanong kay Chloe? Narito ako para sunduin siya ngayon. Testing Center. Chloe? Good luck sa mga exam mo, Chloe. Sinusubukan mo ba akong patayin? Sinong nagsabi sa'yo na pumunta rito? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko dati? Chloe, hindi ba't ikaw ang nagsabi bago ang mga exam na hindi ako pwedeng pumasok sa eskwela? Pero ngayon na ang mga exam. Kaya naisip ko, bibigyan kita ng lasa ng init ng pamilya. Nararamdaman mo ba? Ay, salamat naman. Kung sinusubukan mong sirain ang mga exam ko, sabihin mo na lang. Ang ibig kong sabihin sa pagkatapos ng mga exam ay tapos na talaga ang lahat. 2 araw ang mga exam at ngayon lang ang una, Yuten. Walang pinag-aralan? Anong dapat kong gawin? Chloe, bakit ka natawag na it? Ano ang relasyon niyo? Well. Sa totoo lang ako ang admin ng fansite niya. Ang admin ng fansite parang kapatid na rin. Oo, ibang klase lang ng kapatid. So, Oo. Tama. Chloe, ang henyo. Siya ang admin ng fansite ko. Kita mo, may pagsusulit din akong paparating. Ibig kong sabihin, ako lang. Kaya naisip ko, baka sakaling makahigop ako ng mahiwagang vibes nitong henyo para pumasa ako sa pagsusulit ko. Naiintindihan ko na. Hindi ko inakalang maniniwala sa ganoon ng isang idolo. Leo. Ako si Bebe. Stella. Pareho kaming nasa heartbeat journey. Alam mo, noong araw, ito ang anak kong si Mia. Dapat magkilala kayong dalawa. Magkasing edad kayo. At magkakasama rin kayo sa parehong bilog sa hinaharap. Mag-usap kayo ng madalas. Bibi, Stella, hindi ko maalala na nakita kita sa Heartbeat Journey. Hindi talaga. Pasensya na. Ang naaalala ko lang ay ang pangunahing cast at crew. At, tungkol sa pag-uusap, mas gusto kong makipag-usap sa henyong ate ko dito. Mas maginhawa. Ate, hayaan mong ipakain kita. Tara na. Huwag kang mag-alala. Mia, bukas ay ang audition para sa bagong pelikula ni Director Garcia. Magpakita ka ng galing doon. Bakit ka matatakot sa isang tinatawag na henyo? Kung wala ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, wala siya. Kapag ikaw ay naging bituin na, ang entablado sa harap mo ay higit pa sa iyong pinakamalaking pangarap. Mia, Lily, gumawa ng napakasarap na cake ang nanay ko ngayong gabi. May dala ako para paghatian nating lahat mamaya. Ang galing! Hoy Mia, pupunta ba ang nanay mo ngayong araw? Matagal nang sinasabi ng nanay ko na pupunta siya sa prom. Siyempre naman, pupunta siya. Ngayong gabi, gagraduate na ang kanyang mahal na prinsesa. Hindi siya mawawala roon. At nakakuha pa siya ng mga regalo para sa lahat. Wow, salamat Mia. Mia, ikaw ang pinakamagaling. Ngayong gabi ang graduation prom. May mga taong hindi balak pumunta na nakasuot ng ganyan para mapahiya, di ba? wala kang pakialam. Kaya, Chloe,
Ang mga misteryosong magulang mo hindi na naman ba tatakot ngayong araw? Sa kumperensya ng magulang at guro, naglakas loob kang sabihing magugulat ang lahat. Oo, naalala ko. Oo, kung hindi sila may kapansanan, bakit sila natatakot na magpakita? Sa tingin ko, ikaw lang ay isang bastardong nahihiyang magpakita o isang simpleng bastardo lang. Sabihin mo ulit iyon. Ano kung gawin ko? Ikaw ay isang bastardong nahihiyang magpakita at isang simpleng bastardo. Kung hindi, bakit ang mga magulang mo? Chloe, ang lakas ng loob mong saktan ako. Bantayan mo ang bibig mo. Hiniling mo iyan. Nagsasabi lang ng totoo si Lily. Kung wala kang itinatago, maglakas loob ka bang papuntahin ang pamilya mo ngayong gabi? Mukhang kayong lahat ay gustong-gustong malaman ang tungkol sa mga magulang ko. Nanay at tatay, nasaan na kayo? Magsisimula na ang prom ko. Mahal, papunta na kami. Maghintay ka lang hanggang makita mo kung paano kami ng tatay mo magpapa-impress sa lahat ngayong gabi. Ayon sa gusto mo. Pupunta ang parehong magulang ko ngayong gabi. Nanay? Tatay? Nandito na ba kayo? Nandito na kami. Nag-aalala ang principal mo na baka hindi kayanin ng seguridad, kaya hiniling niya sa amin na humiwalay muna ngayon. Nandito na ang gown mo, handa na. Papunta na dito ang assistant ko. Mauna ka na. Susunod na lang kami, okay? Si? Wala pa ba si Mia? Malapit nang magsimula. Nakamamangha talaga ang gown na suot niya. Narinig ko na, disenyong gawa yan. Mapapanganga ang lahat. Mia, 3 buwang nakiusap ang nanay mo sa brand. Ginamit ang lahat ng koneksyon niya para lang mahiram ang gown na ito. Ito mismo. Ay para lang sa mga top tier na bituin. Kailangan ko nang umalis, anak. Tandaan mo ito, simula ngayong gabi, ikaw ay isang bituin. Sige na. Diyos ko, hindi ba galing yan sa linggo ng fashion ng Lumina? Sa seryeng Luha ng Kristal, 10 lang ang piraso sa seryeng iyon. Si Mia, isang high schooler na kakapasa lang sa exams. Nakakuha nga ng isa, koneksyon ang tawag dyan. Bituin ang nanay niya. Wala yung paghiram ng gown. Mia, ang ganda-ganda mo. Naalala ko ang global ambassador ng Silhouette, si Vivienne. Noong huling siya'y dumalo, sa Grammy Awards, suot niya ang Luha ng Kristal. Narinig ko na ang gown na iyon, ay may 88 kristal. Ginulo niya ang Valoria ng gabing iyon. Ang brand naman ay, ibinigay ang gown na yun bilang regalo kay Reyna ng pop na si Vivienne. Ano ngayon? Wala pa rin si Chloe. Siguro nahihiya siyang pumunta dahil wala siyang magandang gown. Pakiusap, tulad ng kanyang mga magulang, hindi kilala, hindi siya magiging anuman. Tama, Chloe. Wow, ang ganda-ganda niya. Mas maganda pa sa isang artista. Karaniwan, simple lang ang suot ni Chloe. Sino ang mag-aakalang, sa kaunting pagsisikap, siya ang magiging bida. Ilagay mo siya sa tabi ni Mia, at mawawala na lang si Mia sa background. Kung may eleksyon ulit ng prom queen, siguradong panalo si Chloe. Tama, ang ganda rin ng gown niya, mas klase kaysa kay Mia. Ang gown na ito, ay ang Luha ng Kristal. Ang panghuling pyesa mula sa pribadong koleksyon ng Silhouette. Wow! Kaya pala panghuling pyesa. Kumpara sa iba sa parehong serye, walang-wala talaga sila. Pero, hindi ba't ang gown na ito ay regalo para kay Reyna ng pop na si Vivienne? Paano ito nakuha ni Chloe? Ito, hindi naman ito peke, di ba? Chloe, hindi naman peke ang suot mo, no? Ang Luha ng Kristal na ito ay matagal ng pag-aari ni Reyna ng pop na si Vivienne. Paano mo ito nakuha? Oo, ang Luha ng Kristal ng Silhouette ay matagal nang kay Vivian. Peke siguro ang sayo. Chloe, kahit na nanggagaya ka, dapat naman wag masyadong halata. Ginaya mo pa ang gown ni Reyna ng pop na si Vivienne? Ang lakas ng loob mo. Oh? Bakit ba siguradong sigurado kayong peke ang sa akin? Ang mga hindi nasa industriya ay maaaring hindi alam. Pero ang mga gown na ibinigay ng Silhouette sa mga celebrity ay may natatanging tatak. Hahayaan mo ba kaming tingnan ang tatak ng gown na ito? Ito ba yon?
Ako ang ahente ng Silhouette dito sa Centralia. Tama siya. Tunay ito. Gayunpaman, malinaw na ang gown na ito ay para kay Vivian. Maaari ko bang itanong kung paano ito naging sayo? Hindi ko ito hiniram. Ibinigay ito sa akin ni Vivian. Nagsisinungaling ka. Ang gown na ito ay milyon-milyon ang halaga. Bakit ibibigay lang ni Vivian ito sa isang estranghero? Dahil hindi ako estranghero. Anak ako niya. Kasi hindi ako outsider. Anak niya ako. Ikaw, anong sinabi mo? Nandito na si Direktor Garcia. Director Garcia. Director Garcia, matagal na tayong hindi nagkita. Ako si Stella. Alam mo, nagtrabaho tayo sa alikabok ng tadhana. Salamat sa'yo na nakita ang talento ko noon. Nakapasok ako sa showbiz. Oo nga, naalala ko na. Ang tagal na pala, no? Narinig kong pupunta ka ngayon para maghanap ng maliit na sumusuportang papel sa bagong pelikula mo. Ito ang anak ko, si Mia. Ano sa tingin mo? G. Garcia, kumusta po? Kumusta? Hindi masama. Maghanda ka para sa audition. Kung walang problema, sa'yo ang papel. Salamat po, Director Garcia. Ibibigay ko ang lahat. Mabuti. Sige, ibigay mo ang best mo. Si Tomas Garcia yon, siya mismo. Mia, magiging malaking bituin ka na. Eksakto! Magiging pangunahing aktres ni Garcia si Mia. Maliwanag ang kinabukasan niya. Chloe, ano naman kung suot mo yung damit na yan? Anong pinagbago? Ako ang magiging malaking bituin. Pero ikaw, wala ka kundi isang magara at pangit na sisiw. Alam mo, Mia, bagay na bagay ka sa maliit na sumusuportang papel sa bagong pelikula ni Director Garcia. Matalinong tumingin si Director Garcia. Anong ibig mong sabihin? Kasi yung papel na yon ay isang walang utak na bully. Sakto para sa tulad mo. Bagay na bagay sa'yo. Mia, wag mo na akong paulitin. Nauubos na ang pasensya ko. Wala ka sa liga ko. Klua. Chloe, ikaw nga. Ang tagal na nating hindi nagkita. G. Garcia, ang tagal na nating hindi nagkita. Director Garcia, kilala mo si Chloe? Siyempre naman, ang tatay niya ay... Ang tatay ko ay katrabaho ni G. Garcia. Tama. Katrabaho ko siya. Darating din ang tatay niya ngayong araw. May sorpresa kayong lahat ngayong araw. Isang kasamahan. Dati, ang tatay ko ay nagtatrabaho sa crew ng unang pelikula ni Director Garcia, Alikabok ng Tadhana. At sino nga ba talaga ang tatay mo? Kasama rin ako sa crew na yon. Baka nakilala ko na siya. Ang tatay ko ay darating na anumang minuto ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko alam na ang pamilya ni Chloe ay nasa sa industriya ng pelikula at TV. Eksakto, napakamapagpakumbaba ni Chloe. Ano? Kilala si Director Garcia pero hindi man lang ipinagmayabang. Hindi tulad ni Mia. Ang nanay ni Mia ay isang dilis na celebrity lang, at kumikilos siya na para bang siya ang may-ari ng lugar na ito. Hoy, Chloe, tungkol sa role na yon, naisip mo na ba yon? Anong role? Director Garcia? Naiintindihan ko na kilala mo ang tatay ni Chloe, pero naniniwala ako na ikaw, bilang isang respetadong tao sa showbiz at isang tunay na veterano sa pagpili ng mga artista, ay magiging patas at walang kinikilingan. Hindi mo basta ibibigay ang maliit na sumusuportang papel na ito kay Chloe dahil lang kilala mo ang tatay niya, di ba? Anong maliit na sumusuportang papel? Ito ay para sa bagong pelikula mo na hinahanapan mo ng artista sa aming paaralan. Ano? Imposible. Bakit naman gaganap si Chloe ng maliit na sumusuportang papel sa pelikula ko? Mabuti. Alam kong ang isang tulad mo ay alam kung sino talaga ang pinakaangkop na artista para sa pelikula mo. Talagang matagal ko nang gustong kunin si Chloe. Sa lahat ng mga taong ito, inaanyayahan ko si Chloe na gumanap bilang pangunahing aktres sa mga pelikula ko. Pero palagi niya akong tinatanggihan. Handa na ang audition ni Director Garcia. Aalis na ako ngayon, Chloe. Sa pelikulang ito, ang pangunahing aktres ay isang matalinong estudyante, kagaya mo. Pag-isipan mo lang. G. Garcia, talagang pinahahalagahan ko ang interes ninyo. Pero gusto ko munang tapusin ang pag-aaral ko bago mag-isip tungkol sa trabaho. Sige, nakaschedule ang pelikula sa bakasyon. Hindi ito makakaabala sa pag-aaral mo. Mangyaring pag-isipan mong mabuti. Maghihintay ako para sa magandang balita mo. Anak,
malapit nang dumating sina nanay at tatay. Si Mia ay nakakuha lang ng maliit na sumusuportang papel. Nagmamalaki na agad. Sino ang mag-aakala na hindi man lang interesado si Chloe? Hindi lang maganda si Chloe, matatalino pa, at napansin siya ni Direktor Garcia. At ang pinakamaganda pa, mababa ang loob niya. Hindi tulad ng iba, na ipinagmamalaki ang bawat maliit na tagumpay. Bakit? Bakit siya ang napansin ni Direktor Garcia? Mia, anong nangyayari? Bakit si Chloe ang pipiliin ni Director Garcia bilang pangunahing aktres? Pelikula iyon ni Director Garcia. Kung magiging pangunahing aktres si Chloe, lulubog ang karera niya. Ano ba ang kwento ng tatay ni Chloe? Paano niya napapayag si Director Garcia na ibigay sa kanya ang napakalaking oportunidad na ito? Hindi pwedeng tama yan. Hindi basta-basta kumukuha ng baguhan si Director Garcia. Hindi pwedeng. Narinig niyo ba? Sabi nila, nasa 40S o 50S na si Director Garcia at hanggang ngayon, nagtuturo pa rin siya ng mga aktres ng pribado. Eksakto! Yun nga siguro. Kanina nga, hinimas pa niya ang balikat niya. Mukhang close na close sila. Chloe, akala ko pa naman talagang may talento ka. Nagbenta ka lang pala ng sarili mo sa matandang hukluban na yun. Ang marumi ang isip. Sa lahat ng bagay dumi ang nakikita. Ang lakas ng loob mong sampalin ako. Mali ba ang sinabi ko? Wala ka namang kwenta. Bakit kapag gaganaping pangunahing aktres ni Director Garcia, ang ganoong pagkakataon, kahit ang mga sikat na artista, hindi makakuha. Kung hindi yan, casting couch, ano pa? Gusto mong malaman kung bakit? Dahil ba sa tatay mo? Sino ba talaga ang tatay mo? Bakit gagawin niya ni Director Garcia? Dahil ang tatay ko ay... Nandyan na sila. Anong nangyayari? Ang daming bodyguard. Ano bang nangyayari? Oo nga, sino bang darating? Ang ingay-ingay. Huwag naman sanang dilis na celebrity ang nagpapapansin, di ba? Mga mag-aaral, ngayong gabi, sa ating graduation prom, may 2 megastar na sasama sa atin. Sandali lang, lahat magpakalmado at manatiling maayos. Mga international superstar, parang naman. Oo, sigurado. Oo nga, gaano ba kalaki ang artista para kailanganin ng ganitong seguridad? Pakiusap, huwag naman sanang isa na namang celebrity na tulad ni Stella. Ako si Arturo. Kamusta kayong lahat? Ako si Vivian. Masayang masaya kaming narito para sa inyong graduation prom ngayong gabi. Teka, si Arturo ba yan? Nangangarap ba ako? Diyos ko. Arturo, ang pinakamahusay na aktor. Siya ang ultimate idol ko. Kailangan kong kunin ang autograph niya. Ako talaga ang pinakamalaking fan niya. Diyos ko. At yan ang reyna ng pop, si Vivian, katabi niya. Diyos ko, si Vivian. Siya ang Diyos ako. Sa wakas, nakita ko na siya ng personal. Tingnan mo, mas maganda pa siya sa personal. Haha, Diyos ko! Sila nga talaga. Nangangarap ba ako? Pinakamahusay na aktor na Arturo. Reyna ng pop na Vivian. Anong ginagawa nila sa eskwelahan natin? At sa graduation prom natin? hoy, dahan-dahan. Ayusin ninyo, mga tao. Kalmahan ninyo, lahat. Magdamag tayo rito. Isa-isa lang. Diyosa Vivian, pwede mo bang pirmahan ito para sa akin? O kaya naman, pwede ba tayong magpa-picture? Tara na, lahat, ngiti. Pinakamahusay na aktor. Fan na ako ng mahigit 10 taon. Sa wakas, nakita na rin kita ng personal. Pinakamahusay na aktor, pareho kaming mag-asawa. Ang pinakamalaki mong fans. Pwede mo ba siyang tawagan? Sobra siyang humahanga sa iyo. Sino ito? Reyna ng Pop, ako ang advisor ng senior class. Sobrang saya ko at nakilala na rin kita. Fan din ako. Masyado akong excited, hindi na ako makapagsalita. Salamat G. Santos sa pagtuturo sa aming anak. Anak, Pinakamahusay na aktor. Ikaw ay G. De La Cruz. Nakalimutan mo na ba? Noon, nung ang nanay ko ay nagsushoot ng alikabok ng tadhana kasama mo, inakay-akay mo pa ako. Anak ka ni Stella. Ang laki mo na. Naku, G. De La Cruz. Malapit na akong magkaroon ng papel sa awit ng kabataan ni Direktor Tomas Garcia bilang maliit na sumusuportang papel. Vivian, narinig ko na mag-guest star ka rin doon. Sana matulungan mo ako pagdating ng panahon. Siyempre, kapag nagsimula na ang shooting, kung may mga tanong ka sa set, lumapit ka lang sa akin, kahit kailan. Nagpapalapit si Mia sa pinakamahusay na aktor. Sigurado na ang career niya sa showbiz. Salamat, G. De La Cruz. Reyna ng pop. Pareho kaming mag-ina ang pinakamalaki mong fans.
Gusto naming pakinggan ang bawat kanta mo. Salamat. Natutuwa akong nagustuhan ninyo ang musika ko. Oo nga pala. Reyna ng pop. May sasabihin ako na hindi dapat, pero hindi ko na mapigilan. May isang tao dito ngayon ang suot ay ang gown na luha ng kristal na regalo sa iyo ng silhouette. At nagsinungaling na ibinigay mo ito sa kanya. Ano? Siya iyon, si Chloe. Siya yon, si Chloe yon. Reyna ng pop. Alam kong marami kang damit. Baka hindi mo na maalala lahat. Ito, mula sa silhouette, ang luha ng kristal na ibinigay nila sa'yo. Diyos lang ang nakakaalam kung paano nakuha ni Chloe yon. At ang lakas pa ng loob niyang ipagmayabang yon sa gala at magsinungaling sa lahat hanggang sasabihin pang binigay mo sa kanya. Hindi talaga katanggap-tanggap ang ganitong ugali. Binibini, ano ang pangalan mo? G. De La Cruz, ako po si Mia. Ang ganitong kasuklam-suklam na gawain ay hindi ko kayang panoorin ng walang ginagawa. Kailangan kong magsulong ng katarungan para sa inyo at sa pinakamahusay na aktres. Pwede mo bang ulitin yon? Ano ang pangalan mo? Ako po si Mia. Anong problema? Kilala kita. Kilala mo ako? Binanggit ba ako sa inyo ni Director Garcia tungkol sa pag-arte ko? Ikaw yung sa eskwelahan na walang tigil na nambubuli sa anak ko. Paano kita hindi makikilala? Kayong nambubuli sa anak namin? Narinig na namin ni Arturo ang lahat tungkol sa'yo. Narinig namin na madalas mong gamitin ang aming pagliban sa mga komperensya ng magulang at guro bilang dahilan para hiyain ang aming anak. Hindi ba tama yon? Hindi ko po sigurado kung ano ang tinutukoy ninyo. Reyna ng pop Vivian. Anak ninyo pala ang estudyante ko. Ay naku, nagtuturo pala ako sa anak ng isang Reyna ng pop. Anong karangalan? Haha. Ano, anak pala ng isang pinakamahusay na aktor at reyna ng pop ang nasa klase natin. Sino kaya yon? Hindi ko inakala, kaklase ko pala ang anak ng isang pinakamahusay na aktor at reyna ng pop. Tama. Ang anak kong si Chloe ay nasa senior class 8. Narito kami ngayon bilang kanyang mga magulang para dumalo sa kanyang graduation prom. Mia, tama ba? Kahit nakaraniwang wala kaming oras na pumunta sa paaralan, ngunit tungkol sa iyong pag-uugali sa paaralan, alam na alam namin ang iyong mga ginagawa. Nambubuli ka sa aming munting anak. Chloe. Si Chloe ang anak ninyo ng pinakamahusay na aktor? Hoy, Chloe. Anak. Nanay, tatay, nagpunta pa kayo sa eskwelahan? Salamat sa pagpunta. Ah, anak. Anong sinasabi mo? Walang problema talaga. Kung hindi mo lang pinilit na huwag magpaalam para sa iyong pag-aaral, gustong-gusto sana naming maging parte ng buhay mo sa eskwela noon pa. Pahintulutan ninyo akong magpakilala ng maayos. Si Chloe ang aming anak ni Vivian, at anak ko. Sa lahat ng panahon, gusto lang naming maiwasan ang paggulo na hindi kailangan. Kaya kami nagpakumbaba at hindi dumalo sa mga kumperensya ng magulang at guro. 8. Ano, ang mga magulang ni Chloe, hindi ba dapat sila ay iyong pilay na matanda at bingit pipi? Sila pala ang pinakamahusay na aktor at reyna ng pop. Diyos ko, sa kasikatan ni na Arthur Sterling at Vivian, kung nalaman ang kanilang pagkatao bago ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, siguradong pinagkaguluhan sana ang ating eskwela ng mga fans. Oo, ang pag-iwas ni Chloe sa pagpunta ng kanyang mga magulang sa mga kumperensya, ay para pala sa ikabubuti natin. Maling-mali ang ating paghuhusga sa kanya. MHM. Upang mapanatili ang kaayusan sa eskwela at para sa kapakanan ng mga estudyante at staff, ako ang nagbawal kay Chloe na dalhin ang kanyang mga magulang sa mga kumperensya. Hindi ko inakala na magdudulot ito ng paninirang puri kay Chloe at kumakalat na mga chismis tungkol sa kanya. Iyon ang aking pagkukulang. Ito. Ginoong Santos? Pwede sanang ipagtanggol kami ni Chloe, pero para hindi makaapekto sa pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo ng lahat, pinili niyang tiisin na lang ng tahimik. Bilang nanay niya, nasasaktan ang puso ko. Tama. Alam kong pinag-uusapan siya sa likod ng lahat. Sinasabing walang utang na loob si Chloe, sinasabing materialista siya. Kung ganoon ang anak ko, ang kailangan lang niyang gawin ay banggitin ang pangalan namin at magkakaroon siya ng lahat ng karangyaang gusto niya. Si Chloe pala ay, nagkamali kaya ako sa kanya? Imposible. Narinig ko mismo. Tinawag niyang tatay ang isang pilay na matanda.
Nasa shooting ako noon, lupa ng mortal. Ginampanan ko ang isang pilay na pulubi. Nagmamadali akong bisitahin si Chloe sa eskwela, kaya hindi man lang ako nakapag-alis ng makeup bago pumunta. Lupa ng Mortal. Napanood ko yun. Ang pagganap ni Best Actor Sterling bilang pilay na Liam ay napakagaling. Naipakita niya ang hirap ng buhay at ang pakikibaka para mabuhay ng may malalim na kahulugan. Iyon ang nagpaiyak sa akin ng ilang beses. Salamat, salamat. Ay nako, ang gulo naman ito. Chloe, paumanhin. Nagkamali kami sa'yo. Chloe, humihingi ako ng paumanhin. Nang walang matibay na ebidensya, napagdesisyonan kong itinatwa mo ang mga magulang mo. Inireport ko pa ito para kanselahin ang maagang pagtanggap mo sa Universidad ng Paraiso. Sana'y mapatawad mo ako. Ayos lang po, Ginoong Santos. Sana lang sa hinaharap, kapag humuhusga ng isang tao, mas marami kayong ebidensyang kolektahin at maging mas maingat. Sabi ko sa inyo, na dahil sa trabaho, hindi makakapunta sa eskwela ang mga magulang ko. Naniniwala na ba kayo ngayon? At kayo naman, iniisip nyo pa rin bang ulila ako? Wala akong ideya. Chloe, pasensya na talaga. Ginago talaga nila ako. Tama. Wala akong alam. Sumunod lang ako kay Mia. Wala sa akin ang sisi. Si pinakamahusay na actor Sterling ay isang Sterling. Si Chloe ay isang Bennett. Hindi talaga magkatugma ang kanilang mga apelyido. Paano sila magiging ama at anak? Kasinungalingan ang lahat ng ito. Ginagamit ni Chloe ang apelyido ng kanyang ina. Bennett ang apelyido ng kanyang ina, mula pagkabata. Chloe, biro lang talaga ang lahat, panunumpa ako. Tingnan mo, magkakatrabaho na ako ng tatay mo. Yung mga maliliit na away natin noon, hindi mo ba pwedeng kalimutan na lang? Cameo lang ang gagawin ng tatay ko. Hindi siya magkakatrabaho sa'yo. Huwag kang mag-akala. Magkaklase naman tayong lahat. Paano ka ganyan? Anak, huwag kang mag-akala. Nakausap ko na si Director Garcia bago ako pumunta rito at sinabi ko sa kanya lahat ng ginawa mong pang-aapi kay Chloe. Nagdesisyon na siya na tanggalin ka. G. De La Cruz, hindi ganyan. Mga pagkakamali lang ang lahat ito. Sumpa ko. Wala akong pakialam kung ano ang tawag mo diyan. Sinumang mangahas na mga api sa anak ko, magbabayad sila at walang makakapigil sa akin. Pasensya, munti ko nang makalimutan. Ang tatay ko hindi lang mapagtanim, mapagmahal na ama pa talaga. Oo nga pala, nagbigay din ako ng salita. Mula ngayon sa showbiz, wala na yatang mangahas na makipagtrabaho sa iyo. Pinakamahusay na actor Sterling, Reyna ng Pop Vivian, mga malalaking pangalan kayo sa showbiz. Gamitin ang inyong impluensya ng ganito para durugin ang isang baguhan. Hindi ba kayo natatakot masira ang inyong pangalan? Kung hindi namin mapoprotektahan ang sarili naming anak, ano pa ang saysay ng pagiging nasa showbiz? Payo ko sa iyo, dalaga. Sa ugali mong ganyan, kapag pumasok ka sa showbiz, magkakaproblema ka rin. Tigilan mo na. Mia, matagal mo nang gustong makilala ang mga magulang ko, di ba? Ikaw. Ano, masaya ka na ba ngayon? Nanay, wala na ako. Tapos na ako. Nasira ang pangarap ko na maging bituin. Alam ko na ang lahat ngayon. Hindi ako makapaniwala na ang mga magulang pala ni Chloe ay ang pinakamahusay na aktor at ang reyna ng pop. Ang galing nilang magtago. Ngayon, ang mga trending topic, ang anak ng pinakamahusay na aktor at reyna ng pop at ang henyo ay kumakalat na. Naging idol na si Chloe ng lahat. At ako naman ang plastic na kinamumuhian ng lahat. Huwag kang magpanik. Hayaan mong mag-isip ako. Nanay, nagsinungaling ka sa akin. Sabi mo matagal ka na sa showbiz at dahan-dahan kang umakyat na maaari mong ipaghanda ako ng daan. At ano ang nakuha ko? Sa harap ng pinakamahusay na aktor at ng reyna ng pop, hindi ka man lang makapantay sa kanilang kalingkingan. Pasensya ka na, Mia. Huwag mong sabihin yan. Alam mo ba, nanay? Nakinig ako sa'yo. Maaga kong isinumite ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Ni hindi ko man lang natapos ang mga papel. Ang iniisip ko lang ay maging bituin. At ano ang nangyari? Bagsak ako sa mga pagsusulit at ang pangarap kong maging bituin ay nagkawatak-watak. Mia, natatakot ka bang maatake? Nanay, basta't makakaya kong maging bituin, hindi ako natatakot. Kahit na maging kilalang masama ay isang uri ng katanyagan. Mia, may narinig lang akong balita. Kinansela ni Leo ang isang trabaho sa TV network at lihim na pumunta sa eskwelahan mo. Pagdating ng oras, ikaw lang ang...
Leo, nandito ka. Salamat sa pag-iwan mo sa event na yon para lang makasama ako rito. Leo, narinig kong kinansela mo ang isang malaking trabaho sa network para dumalo sa graduation prom ng girlfriend mo. Totoo ba yan? Girlfriend? Sino? Nagbabagang balita, ang girlfriend ng sikat na A-lister na si Leo ay nahayag na. Sino ka ba? Hindi naman tayo close. Leo, paano ka naging ganito kasakit? Ganun ba talaga ang takot mo na malaman ng iba ang relasyon natin? Anong pinagsasasabi mo? Anong relasyon ang pinag-uusapan mo? Kung wala naman talaga sa atin, bakit mo iiwanan ng isang malaking event at tatakbo ka rito? Ako. Pwede ba tayong mag-usap ngayon? Wisit! Kasalanan mo itong lahat. Na-miss ko ang graduation prom ng kapatid ko dahil sa'yo. Leo, pinapayagan ko ang engagement mo kay Mia. Hindi mo na kailangang itago pa. Ano? Isang sikat na A-lister ay nag-uusap na tungkol sa kasal. Leo, hindi ko inakala na ikakasal ka ng maaga. Stella. Tatay. Pagkatapos ng nakakahiyang pangyayari 20 taon na, ang nakalipas na sinubukan mong umakyat sa kama ko at nabigo, hindi ka lang nagbago sa paglipas ng mga taon. Tinuturuan mo pa ang sarili mong anak na babae na gumamit ng paninirang puri at koneksyon para umangat. Si pinakamahusay na actor Sterling at Reyna ng Pop Vivian. Tama, narito sila ngayong gabi para dumalo sa event ng kanilang anak na babae. Kung gayon, ito na siguro, ang anak na babae ng pinakamahusay na aktor at reyna ng pop, tama ba? Tiyak na naman na niya ang magagandang gene ng kanyang mga magulang. Talagang napakaganda niya. Huwag mong sabihin, si Chloe ba ang nobya ni Leo, ang anak na babae ng pinakamahusay na aktor at reyna ng pop? Magiging maganda ito. Dalawang babae na nag-aaway para sa isang lalaki. Mga miyembro ng press, si Leo ay aking kambal na lalaki. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, kapatid ko si Leo. Hindi siya magiging kasintahan ng isang taong nambubuli sa sarili niyang kapatid. Ngayong gabi, narito siya para sa aking graduation prom. Chloe, maligayang graduation. Hindi ba sinabi mong ikaw ang admin ng fansite ni Chloe? Totoo yan. Ang totoong kapatid niyang babae. Sandali, si Chloe ay anak ng isang pinakamahusay na aktor at ng isang reyna ng pop. At si Leo ang kapatid ni Chloe. E di si Leo ay anak din ng isang pinakamahusay na aktor at ng isang reyna ng pop. Grabe naman. At tatay mo, pinakamahusay na aktor. Nanay mo, reyna ng pop at kapatid niyang lalaki, isang A-lister. Ang swerte ng buhay niya. Kaya pala lagi sinasabi ni Chloe, hindi maaaring magpakita sa publiko ang kapatid niyang lalaki at babae. Kaya pala A-lister ang kapatid niya. Bakit naman hindi pwedeng magpakita ang kapatid niyang babae? A-lister din ba siya? Siya ba yun? Sandali, hindi ba yan si Olivia, ang paboritong host ng bansa na may mahigit 300 milyong fans? Olivia, nandito ka rin? Tapos na ang gala. Itong bata, talagang iniwan ang gala dahil daw kailangan niyang pumunta sa seremonya ng pagtatapos mo. Ako ang naiwan para ayusin ang kalat niya. Olivia, kailangan talaga akong narito para sa espesyal na araw ni Chloe. Hayaan ninyo akong magpaliwanag sa mga miyembro ng press. Kaya kami ni Vivian ay may 3 anak. Ang aming panganay na anak na babae, si Olivia, ang paboritong host ng bansa. Ang aming bunso na anak na lalaki, si Leo, ay isang A-lister ngayon. At si Chloe, siya ang kayamanan ng aming pamilya. Tama. Kaya, Kung may mga haspang manbuli sa aming si Chloe, buong pamilya namin ang babawi. Kaya pala hindi makapunta ang mga magulang niya sa kumperensya ng magulang at guro. Superstar ang buong pamilya niya.